Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Alam niyo ho kasi mga boss, summertime ho ngayon. Mga bossing, mga Bitag Live followers natin, listen carefully. Analyze this. In the Philippines, you have a lot of stray dogs, and sometimes dogs are pets. But there are irresponsible owners, yung mga irresponsableng namamayari ng mga aso, na kuminsan hindi ho pina-eneksyonan yung kanilang aso anti-rabies. Kuminsan yung iba, dinadampot yung mga aso sa mga kalsada. I know some of them inside our subdivision. This family, kahit nagusgusing, galisin na yung aso, wala ng buhok, sa sobrang galis, ina-adapt pa. Sa sobrang dami ng aso nila, this is not an ordinary subdivision, and they take care of dogs like they're dog pound, and when at night, sabay-sabay yung mga aso na kakahulan para nakita ng demonyo. Iba yan, kasi parang ngangat-ngat ng white box ng kawatan eh. Pero yung parang akala mo hindi pinakakain, nakakabwisit ho yung Meron ho ba kayong kapitbahay na may maraming aso? Pagkatapos, sa daming aso, yung kalang aso, naghihiyawan na akala kinakastigo, parang akala mo nakita ng multo na parang gabi ng laging. Nakita ka ba ng aso parang gabi ng laging? Or parang asong, makikita mo lahat? Wala. Mahina tong aking co-pilot. Yan lang alam mo. Australianis yan. Di ba yun? Yung mga asong sinasabi ho natin dito, yung parang gihiyawan na parang pinipilipit, parang kinakastigo, parang nakikita ng multo. Tapos nakakabwisit, nasa pribadong subdivision ka. You know, everybody's out there decent, and you have an indecent person taking care of stray dogs. And I don't really know the dog lover na to. There's nothing wrong with taking care of stray dogs as long as pagdating sa gabi, patahimikin mo yan, pakainin mo, busugin mo. Hindi yung gabi na gusto mong kumuha ng dinamita, tapon sa harapan ng sinasabing, just kidding, sa harapan ng bahay para sending... Ganyan. Laksan mo ng konti. Nasubukan niyo na ba sa isang loob ng subdivision? Tapos ikay tahimik na tahimik. Ganyan ang kahol ng aso na hindi maintindihan o nakita ng multo, drug lord, wetting lord. O di kaya plunderer. O di kaya hindi lang pinakain dahil yung nagmamay-ari ng putok sa buhong bahay niyan, sa dami-daming aso, baka kinapus na ng budget niya, sarili niya hindi mapapakain, tapos yung mga aso niya, wala nang kinakain, kaya parang akala mo kinakastigo. You think you consider yourself a dog lover? No, you're not. You're not a dog lover. You're cruel to your animals because your dogs are barking like they're not being fed. So nakakabwisit ho yan sa barangay. Pag nireport mo sa barangay, sasabihin ng barangay dun sa kapitbahay mo, patigilin mo yung aso mo, no? Kasi may reklamo, sasabihin ngayon ng kapitbahay. Eh kung gusto mo, chairman, or kung gusto mo kagawad, kausapin mo mga aso ko para tumigil sila. Kita mo? Naku, Mario Joseph, kang hindi ka ba naman, ay, magagalit ka talaga. Luzon, Visayas at Mindanao, listen carefully, listen good. Coming from Ben Tulfo, ito hong naibang programa, No Holds Bar. Kayong mga nag-aalaga ng aso, I love dog lovers. I respect animal lovers. Shut up! Kanina kapag hiyaw ng hiyaw. I love animal lovers. I love dog lovers. But I hate you when your dogs are starting to, it's different yun. Yung parang humihiyaw ng parang kinakastigo dahil di nyo nata pinakakain. Hardly kumakain pa yung mga aso ninyo, tapos nakakadistorbo sa mga kapitbahay. I mean, and the barangay can't do anything about it. Kasi pag pumunta ang barangay, kumatok ang mga aso mo, sasabihin, kung gusto makausapin mo ang aso ko, patigilin mo sila, mag-usap kayo. You understand?